Kawawa talaga ito si Aling Clara. Nakakaawa ka, nagkakabuhol-buhol ka. Eh, 'pag sinabi mong inuli, bakit mo huli ng isang tao kung walang mandamiento de aresto, kung walang ginawang paglabag sa batas? Kahit saan ka man naroroon, maging sa Pilipinas, sa Czech Republic, sa Portugal, 'pag ikaw ay hinuli o di inaresto ka, yan ang problema sa inyo kasi. Kawawa talaga si Auntie Clara. Wala siyang kamalay-malay kung anong talagang nangyayari. Kaya tanggol na lang siya ng tanggol kahit na nagmumukha na siyang, Tangier. Sige pa rin, kawawa naman. I really sympathize with this girl. Samantala, sa iba pang balita, ipinaliwanag ng Malacanang ang pagkakaiba ng terminong nahuli at naaresto kaugnay sa kaso ni dating kongresistang si Zaldico. Ayon sa palasyo, ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakabatay sa beripikadong impormasyon sa panahong iyon. Si Cresilyn Catarong sa balita. Dumipensa ang Malacanang matapos questionin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahuli na si resigned Congressman Zaldico. Sa palace briefing nitong Lunes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na mahalagang malinawan ang publiko sa naturang usapin. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ayon kay Castro, ang salitang nahuli ay isang pangkalahatang termino na maaari ring mga hulugang napigilan o nahinto ang kilos ng isang individual at hindi raw ito otomatikong katumbas ng aresto. Binigyang diin ng palasyo na ang pahayag ng Pangulo ay nakabatay sa impormasyong natanggap sa panahong iyon kasabay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Czech Republic. Noong Abril 17, nagbigay ng panibagong update si Marcos. Ayon sa kanya, pinigilan si Ko sa hangganan ng Germany tapos itong magmula sa Czech Republic at hindi siya pinayagang makapasok at ibinalik sa mga otoridad ng Czech Republic kung saan siya kasalukuyang nasa kustudiya. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Ayon pa kay Castro, kung nagamit man ng Presidential Communications Office ang salitang aresto, ito ay maaring dulot ng pagsasalin o interpretasyon. Aniya, agad naman itong itinama upang umayon sa terminolohiyang ginagamit ng Czech Republic. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yun ang kanilang pag-translate, most probably salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At pina-correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Czech Republic. Ipinaliwanag din ng Malacanang na mahalagang malinaw ang paggamit ng mga termino upang maiwasan ang kalituhan, lalo na sa mga kasong may kinasasangkutang ibang bansa. Iba po ang termino po na ginamit ng Czech Republic. Hindi po nila, sa kanila po ay hindi po dapat magamit ang salitang aresto sa kanilang bansa. Sa atin po kasi, normally, pag sinabing nahuli, naaaring sinasabi, maski na ang mainstream media, na aresto. Kung may pagkakaiba ba na termino lihiya na ginagamit ang bansang Czech Republic at ang Pilipinas, so igagalang po natin yung nais nila. Samantala, iginiit ng Malacanang na maingat ang Pangulo sa pagbibigay ng pahayag sa publiko kaugnay sa kaso ni Zaldico. Sa ngayon po ay hindi ako makakapagsalita kung sino yung bigay sa kanya ng report na ito, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taumbayan. Kaya wag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po niya yan ginamit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal, pinaliwanag ng Malacanang yung kaibahan ng naaresto sa nahuli. Ano pong reaksyon ninyo dito? Kawawa talaga ito si Aling Clara.
nakakaawa ka, nagkakabuhol-buhol ka. Eh, pag sinabi mong inuli, bakit mo huli ng isang tao kung walang mandamiento de aresto, kung walang ginawang paglabag sa batas? Kahit saan ka man naroroon, pag sa Pilipinas, sa Czech Republic, sa Portugal, pag ikaw ay hinuli o di inaresto ka, yan ang problema sa inyo kasi. Kawawa talaga si Auntie Clara. Wala siyang kamalay-malay kung anong talagang nangyayari. Kaya tanggol na lang siya ng tanggol kahit na nagmumukha na siyang Tangier. Sige pa rin. Kawawa naman. I really sympathize with this girl. Anyway, ang ano bang nangyari doon sa kay Saldico? Siguro pinigilan siya doon. Nung pumasok siya, baka nagkaroon ng problema doon sa travel papers siya. So, pinigilan muna siya siguro. Kasi pag pinigilan ka, parang ang dating dinitain ka for a while to check on your papers. Kung inabot ng isang araw yon, di parang ang dating nahuli ka, inaresto ka. Oh. Siyempre, yung nagbigay naman ng impormasyon kay Presidente Marcos Jr., tuwa naman siya. Hindi ko lang malaman kung totoo yung natutuwa o hindi. Kasi hindi mo talaga alam kung ano ang tunay na script ng mga taong nasa likod ng pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Marami talagang mga senaryo dyan. Hindi mo alam kung totoo na dinidemanda, nagkaroon ng hold departure order, sigurado na ipakukulong. Lahat ng yan, yun ang inilalarawan nila. Pero kung susundin mo yung mga nakaraan, yung mga dating mga pangako na napako, mga gaya ng bigas, 20 per kilo, walang nangyari doon. Lahat ng mga pinangako niya. Di ba? Ano bang tawag mo doon sa bago dumating ang Pasko, may makukulong dito. Walang nangyari. Lilika ako ng ICC para malaman ang katotohanan na yun. Pinagtakpan, kaya pala lumika ng ICC. Madalit sabi, hindi na ho natin talaga alam kung ano ba talaga. Ang tingin natin, dalawa lang yan. Either this time totoo na ang mga pinapakita sa atin. Kaya naman, totoo, nakikita nating larawan. Pero sa likod niyan, meron silang script, drama, didemanda, maghahain ng mahinang kaso, makukulong sandali, i-release, pagkatapos, eventually, ma-shelter. Wala rin nangyari. Kaya sa ngayon, tinitingnan na lang natin na mag-antay na lang tayo. Kaya ikaw, Aling Clara, nawawa ka naman. ikaw lahat ang nag-a-absorb ng mga kasinungalingan ng mga principal mo. Ay, nako.